So, magandang hapon mga kakosa. Ito yung basic driving ng mag-aaral. So, bago kayo mas maganda kasi kung bago kayo mag-schooling, may konting alam kayo sa pagda-driving. At least, medyo makaka-discount kayo sa oras at saka yung kaalaman, makukuha nyo na agad yung certificate nyo. So, ganito. Mag-start tayo sa basic ng pagtingin ng mga sakyan. Panggaling ng ginagawa ng mga LTO, mga nag-trade test. So, basic is, kailangan malinis yan. Yan kuha na yan. Kailangan wala yan. Lalo pagka nagkukuha ka sa LTO, lalo pag nagte-trade test ka, kailangan malinis lahat yan. Then yung gulong sa huli ay 35 PSI for 33 to 34 PSI yan sa likod. Sa unahan naman ay 34 to 35 33 to 35 kasi medyo mabigat yan gawa ng mga makina, lalo pag nasa unahan yung makina. So ito yung radiator, kailangan siya ay puno. Ayan, puno siya ng tubig, puno siya ng kulang yung reservoir niya. So pati rin to, yung battery niya kailangan nakakuha siya lahat intact, kailangan nakalock lahat. So pati yung ito sa wiper, ito sa power steering, oil ng power steering. So kailangan may langis to para medyo malambot yung paglilipat mo ng pagtuturn mo ng left and right. So ayan, ito yung sa langis. Ito sa brake fluid, oil ng brake fluid, kailangan may marami siyang laman para safe. Pati rin to, brake fluid rin yan, nilalagay dyan. So check mo lahat, iikot ka. Tingnan mo, baka pati yung ilalim may nakakuha dyan mga pusa o kaya aso. So ito yung sa bintana. Pagbaba nito ganito lang. Ayan. So ito yung basic na yung parts ng mga sakyan. Yan, kailangan malinis yan. Pero sa akin kasi walang aircon, kaya naglagay ako ng fan. Ayan. So ito yung mga parts nya. Ito sa window, pagbaba, pagtaas. Ito yung pinakalock nya. Ito naman ay importante rin to kasi ito yung sa mga bata. Pag may sakay kayong mga bata, lalo kung malikot, kailangan ilalak nyo yan para kahit anong gagawin nila, kahit nabuksan nila yan, buksan nila to, hindi nila mabubuksan kasi nakalock na to. Yan, para sa child protection yan. So ito sa signal light. Ayan. Ito signal light. Ito sa wiper. Ito nga pala sa battery tester, battery meter tester, para masecure ko kung maraming laman yung battery ko. So ito yung pedals. Ayan yung pedals. Ito yung clutch, ito yung brake, at saka ito yung accelerator. Ito yung
accelerator, brake, tsaka clutch, ABC yan. So ito yung cambio, ito yung handbrake. Ito ang kasalalay lahat ng bigat ng sasakyan mo kung nakaangat yan. So i-start natin. Ito nga pala sa aircon, on off. Ito yung sa kanyang position ng aircon. Ito yung stereo. Ito importante, ito yung hazard. Pag ikaw ay umaandar, naka-stop ka pero umaandar yung makina mo, minintay ka lang, kailangan yan naka-blink yan. Yan. Hazard, ibig sabihin may hinihintay ka lang, sandali ka lang. Yan, papatay mo lang yan. So pag start yun na ganito, yan, papasok mo siya, 3 click, 1, 2, 3. Pangatlo, pwede siya mag-start kahit na anong oras. So dyan muna tayo ha. Pag upo mo, kailangan ay komportable ka. Kailangan maabot mo ng clutch, kailangan maabot mo ng paa mo yung clutch thoroughly. Ibig sabihin talagang masagad mo siya para pumasok yung cambio. So tsaka yung pag-upo mo, kailangan comfortable ka. Ayan, kita mo yung handle ng pinto mo dun sa may likod mo. Yan, tsaka yung pinakagilid, kasi minsan meron kang hindi nakikita, sumisingit, mapapansin mo ngayon siya. Pati din yun below. Kailangan kita mo yung handle, kasi may mga blind spot na minsan malayo na mag-left turn ka o kaya mag-right turn, nasabit mo. Ayan. So ano pa ba? Ito nga pala yung manual transmission. May malaking pinagkaiba sila ng automatic, kasi yung automatic almost brake at saka gas lang. Ito medyo magtitimpla ka. So ganito, start na natin. Buksan ko ng fan. Mainit. Kailangan makaupo ko na maayos. Ayan. Importante din magkaroon ka ng mag-seatbelt. Almost lagi yan. Laging kinukuha niya ng tawag ng nagte-trade sa LTO. Lagi nilang tinitingnan yan. Binibase nila din kung paano ka mag-drive ng safe. Una mo lagi sarili mo. Kailangan mag-seatbelt ka. Ang seatbelt niya. Almost lagi. Kahit na yung sa driver side mo, kailangan pag seatbelt mo rin. Kasi once na makita yan, na hindi maka-seatbelt yan, pwede ka nila ulihin. Pero sa likod, okay lang naman sa likod. Pero importante dito sa side na to, kailangan lang seatbelt yan. Kaya may seatbelt siya. Ayan So pag start na tayo. Ayan. Na-check mo na lahat, pati yung radiator, yung gas, yung dipstick nga pala. Mamaya i-recall ko yung dipstick at patapos na. Ito na check. So bago nga pala kayo mag-start, mga 5 minutes, kailangan bago mo siya ikuha, kaya mga 3 minutes. Lalo kung galing siya sa paghinto, kasi maaari yung gas, maaari yung oil hindi pa nagsisirculate. Tatamaan yung mga valve niya. So yan na. Tsaka importante rin to, kailangan ito ang odometer, ito ang speedometer, ito yung gas. Bago kayo sumakay, tatanungin nyo muna kung anong klaseng gas anong klaseng sakyan yung inyong idadrive, kung crudo ba siya o gasoline, diesel ba siya o gasoline. Importante yun, kasi baka magkarga ka ng diesel, gasoline pala yun, sigurado bababa yung makina nun, masisira yun.
Kasi hindi siya naka-design para sa gasoline. Pero kung unleaded tsaka yung red, isa lang din naman yan, nagkaiba lang sa kulay. Pero yung diesel, almost iba yan sila. So ayan, kailangan yung kanya, yung temperature niya, ayan no. Ayan. Temperature niya kailangan ay nasa, ito yung temperature gauge niya, kailangan di siya mag-over dito. Hindi, masisira yung pan mo, mag-overheat siya. Pag nakita mo siya mag-over na, ipapahinga mo siya, itatabi mo. Pero almost naman, hindi naman nagkakaproblema, maliban na lang kami mga diferensya yung radiator mo. Yan, nagkakaroon ng overheat yan. So, pag start nga pala, hindi mo mabuti yung clutch. Yan. Tapakan mo siya mabuti. Tapos, papakiramdaman mo siya na kung tatakbo na yung map, takbo na yung kung saan siya magkukan, saan siya mararamdaman tumatakbo na unti-unti yung sakyan, doon mo siya ibibitawan. Pero wag mo bibitawan ng full, kailangan kalahati lang, mga 3 to 5 seconds, saka mo siya bibitawan. Nakaapak ko sa clutch. Then papasok ko sa primera. Yan, first gear. Apak ulit ako sa brake para sure. Yan, brake. Then saka ako magre-release ng handbrake. Yan, release ko handbrake. Anytime tatakbo na to. Pero i-feel ko muna kung kung magra-run na siya o pumasok na siya dun sa biting point niya. Yan ha. Bibitawan ko siya unti-unti. Pati yung brake, bibitawan ko na. Kasi hindi naman siya umatras eh. Hindi naman siya dumiretso. So, bibitawan ko na yung clutch. Unti-unti. Ayan, tumatakbo na siya. Yan na. Ayan na. Continuous din sa may pag-apak ko sa clutch. Ito ko muna. Ayan. Ganun pa rin pag ikaw ay umatras, hapakan mo pa rin yung clutch para makapagpalit ka ng gear. Ayan. Doon sa dulo, kailangan magkaroon siya ng lumagutok. Ibig sabihin kumagat na yung reverse niya. Yun no. Pag lumagutok, ibig sabihin kumagat na yung reverse niya, pwede ka na matras anytime. Yan, binitawan ko ng clutch konti-unti. Titingnan ko yung sa likod. Yeah. Balik ko ulit. Pakang uli ng clutch ng batiin. Ilagay ko siya sa neutral. Tapos yung handbrake. So, pag nagpatay ka ng sasakyan, unahin mo muna ang patayin yung mga accessories bago mo siya patayin ng buo. Ba, naka-fan, pati yung aircon, patay mo muna yun. Patay mo muna yung mga aircon. Tapos yung mga music, lahat papatayin mo. So ngayon, kung mayroon kang battery meter, i-secure mo siya ng kailangan naka 14.2. Yan. Okay na yan. Ibig sabihin yung battery niya, pagka itinakbo mo ulit sa susunod, okay na siya. Good. Yan. So pagpatay, ganun lang din, kunti na. Ayan. So yun lang muna.